pag-iisip ang taong liko. Sila'y dapat manumbalik at lumapit kay Yahweh upang kahabagan. At mula sa Diyos, nakakamit nila ang kapatawaran. Amen. Dito po ay pinamagataan po natin ng Live a New Life with Jesus Christ. Ayan, mamuhay ng bagong buhay na kasama ni Heso Kristo na ating Panginoong Diyos. Ano? Tayo po ba mga kapatid? Ayan, dahil po ilang days na lang po ay magbabagong taon na. Kumusta na po kaya? Kasi tayo dati, mahilig po tayo ng New Year's resolution. Ayan. Pero yung New Year's resolution natin dati, nung wala pa tayo sa paanan ng ating Panginoon, sa presensya ng ating Panginoon, may nagbago po ba sa atin noon nung gumawa tayo ng New Year's resolution? Di ba wala po? May konting nagbago pero pagdating ng ilang days or weeks, bumalik na sa dating pagkatao. Kumusta po kaya mga kapatid ang ating mga buhay ngayon? Namumuhay nga pa ba tayo nakasama ni Heso Kristo? Or tayo-tayo na lang, yung sarili na lang ba natin? Namumuhay pa ba tayo na filled with Holy Spirit? Hindi ko alam kung bakit ito yung nais ni Lord na imimensahe. Pero ngayon nga, kasi tayo dati, mahilig tayo ng New Year's resolution. Pero since na tayo, lahat tayo naghahangad ng pagbabago sa ating mga buhay. Pero hindi natin kayang baguhin yung mga sarili natin kung wala ang ating Panginoong Heso Kristo sa ating buhay. Without Jesus, we are nothing. Wala tayong magagawa, hindi natin kaya yung baguhin yung sarili natin. Kung tayo-tayo lang, ilang years po tayo na nag-New Year's resolution since elementary. Pero ilang years bago natin nakikilala si Lord. Ilang years din nag-New Year's resolution tayo, walang pagbabago. Ganun pa rin yung buhay natin, pariwara. Pero since na nakilala na natin ang ating Panginoon, dahil nga po tayo ay namumuhay, nais natin na mamuhay na kasama ang ating Panginoon, ay walang imposible. Alam naman natin na nakagulian talaga natin yung gumawa talaga ng New Year's resolution. Pero since tayo nga ay namumuhay, nakasama ang ating Panginoong Heso Kristo, bagong Beverly ka na, bagong Ninya ka na, bagong Jean na. Kaya talagang marami pong binago ang ating Panginoon nung nakasama natin siya. Nung nakilala natin siya, nung pinapasok natin ang ating Panginoong Diyos sa ating buhay. Kaya talagang dahil nga magbabagong taon na po. Hindi lang po, dapat po kasi tayo ngayon, magbagong taon na, hindi lang yung years nagbabago, hindi lang yung days yung nagbabago, hindi lang po yung oras na nagbabago, hindi lang po yung panahon ang nagbabago, kundi dapat tayo din, yung karakter natin, yung mga ugali natin sa buhay. Kumusta na kaya mga kapatid? Nasusunod pa ba natin yung kalooban ni Lord? Nababago nga ba talaga yung mga ugali natin? Ito po yung dapat nating pagbubulay-bulayin, kung nababago nga ba yung mga ugali natin? Or talaga bang namumuhay nga ba talaga tayo nakasama ang ating Panginoong Hesus? Ayan.
Dahil nga magbabagong taon na, dapat po natin isama ang ating Panginoong Diyos sa bago nating buhay, sa bago nating katatayuan. Live a new life with Jesus Christ. Ayan. At ang ating pong mga points ngayon, may dalawa po tayong points. Ang una po nating points ay ayan, finding hope with Christ Jesus. Sa Isaiah chapter 55 verse 6, ayan, paghahanap ng pag-asa kay Kristo Jesus. Mga kapatid, ang pag-asa na ating hinahanap ay na kay Kristo Jesus. Nasa Kanya lang natin matatagpuan at wala sa course na natapos natin, wala sa mga dami ng pera na meron tayo, wala sa mga kaibigan na meron tayo ngayon, wala sa kasikatan na meron tayo, kundi nasa ating Panginoong Hesus lamang natin matatagpuan ang pag-asa na siyang makapagbibigay sa atin ng bagong buhay. Hindi natin kailanman na nararanasan yung bagong buhay na kasama ang ating Panginoong Hesus. Kaya sa Kanya po natin matatagpuan yung pag-asa na yon. Wala po sa mga kayamanan na meron tayo ngayon. Wala yung mga gift na natatanggap natin. Wala sa 13-month pay na natatanggap natin. Kaya talaga wala po doon. Wala rin po sa mga mahal natin sa buhay, kundi talaga nasa ating Panginoon. Yung hope na yon na ating mahahanap. Ano nga ba dapat nating gawin upang makamtan natin ang pag-asa na ating hinahanap? Una po, meron po tayong points dito na dalawa, finding hope with Jesus. Ayan, ang una po nating points ay seek the Lord while He may be found you. Ayan, hanapin ang Diyos habang siya ay matatagpuan. Kapag ating hinahanap ang Diyos ng buong puso at tayo'y nagpapakumbaba, ay mahahanap natin siya dahil ang ating Panginoong Diyos ay hindi siya mahirap hanapin kung talaga tayo'y lumalapit sa Kanya ng may mapagkumbabang puso. Kaya nga tayo mga kapatid, hanapin natin ang ating Panginoong Diyos habang siya'y mahahanap pa natin. Tsaka nga lang ba natin siya hahanapin kapag may karamdaman tayo, may sakit tayo, or may mga problema tayo. Napaka-unfair naman po kung yun pa lang yung time na yun na paghahanap natin sa ating Panginoon. Ngayon pa lang mga kapatid, malakas pa lang yung mga katawan natin. Hanapin na natin si Lord ng buong puso, ng buong isip, ng buong kaluluwa. Dahil yun lang po yung nais ng ating Panginoon Diyos para mahanap natin yung pag-asa na ibinigay sa atin ng ating Panginoon upang tayo ay mamuhay na naayon, upang tayo mamuhay na kasama ang ating Panginoong Heso Kristo. Ang sabi po sa Jeremias chapter 29 verse 13, kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin. Amen. Tunay nga na mahahanap natin ang ating Panginoong Diyos kung atin siyang hahanapin ng buong puso. Hindi lang sa tuwing may kailangan lang po tayo sa ating Panginoon, kundi araw-araw po natin siyang hahanapin. Araw-araw po natin siyang oras-oras, kumbaga oras-oras or minu-minuto kung pwede natin siyang hahanapin. Kasi kaya nga mga kapatid, huwag na natin sayangin yung pag-asa na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Diyos na upang tayo'y mamuhay na kasama ang ating Panginoong Heso Kristo. Tayo'y mapalad na minimithi natin na hanapin ang ating Panginoong Diyos at mas lalo pang kilalanin ang ating Panginoon. Isa po tayo sa mga mapapalad na hinahangad natin or minimithi natin na isisik or hanapin ang ating Panginoon dahil matatagpuan natin siya kapag siya'y patuloy natin hinahanap bawat segundo ng ating buhay.
Kaya tayo nandirito ngayon dahil nais nating kilalanin at hanapin ang ating Panginoong Diyos na mas lalo pang lumalim yung pagkakilala natin sa ating Panginoon. Kaya nga tayo nandirito ngayon, nagkakatipon-tipon. Alam ko na nandirito ngayon ay sinisik natin si Lord. Kaya tayo nandirito ngayon. Kaya tayo nakikinig sa mga salita niya. At hindi tayo nandirito ngayon upang bantayan ang mga galaw ng mga kapatid natin, mga kapwa natin, para lang siraan, para lang ichismis, kundi tayo ay nandirito ngayon upang ating matagpuan ang ating Panginoong Diyos. Yung pag-asa, upang matagpuan natin yung pag-asa na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Upang tayo ay mamuhay na kasama ang ating Panginoong Heso Kristo. Amen? Ayan. At ang ating pong pangalawa, di ba ang una, seek the Lord while He may be found. Ayan. At ang ating pangalawa, ay call on Him while He is near. Ayan. Paano nga ba natin mahanap ang pag-asa na nagmumula sa ating Panginoong Diyos? Call on Him while He is near. Ayan. Tumawag ka sa Kanya habang siya ay malapit pa. Upang tayo ay makakalapit sa ating Panginoong Diyos, tayo tumawag sa Kanya. At alam naman natin na hindi bingi ang ating Panginoong Diyos. Kapag tayo tumawag sa Kanya at lalapit, andyan lang si Lord, nakikinig sa iyo, nakikinig sa atin, sabihin lang natin kung ano yung gusto mo. Handa siyang makinig sa mga taong tumatawag sa Kanya sa pamagitan ng panalangin. Siyempre, hindi naman talaga tayo makakatawag kay Lord kung hindi naman talaga tayo nananalangin. Kaya talaga, mas importante ang intimate relationship natin sa ating Panginoon. Mahalaga po ang pagtawag natin sa ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng panalangin. Dahil alam po natin na malapit lang po si Lord sa mga taong tumatawag sa Kanya. Ayan, sabi po sa Jeremias chapter 33 verse 3, tumawag ka sa akin at sasagutin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga kahanga-hanga at mahihiwagang bagay na hindi mo pa alam. Ayan, mga kapatid, na malinaw naman na tayo'y tumawag sa Diyos dahil handa niya tayong sasagutin sa lahat ng mga nais nating malaman. At ng mga nais nating sagutan ng Lord kung ano man po yung mga katanungan natin, kung ano po yung mga pumapasok sa isip natin, naguguluhan tayo, handang-handa po yan ni Lord na sasagutin sa kapag tayo patuloy na tumawag sa Kanya sa pamagitan ng panalangin. At lalo na kapag tayo naguguluhan, handa po siyang sa atin at sasagutin yung mga panalangin natin. Kaya nga mga kapatid, kung tayo nagnanais na hanapin ang pag-asa na binigay ng Diyos sa atin, ay huwag nating katatamaran na tumawag at lumapit sa Diyos. Dahil ito ang daan na magkakaroon tayo ng koneksyon sa ating Panginoong Diyos na magkaroon tayo ng tunay na relasyon sa Kanya. At sa pagtawag natin sa Kanya na nasasabi natin lahat ng ating mga nararamdaman, lahat ng ating mga hinanaing sa buhay. Dito po tayo na nahahanap yung pag-asa na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Diyos dahil dahil tayo ay tumatawag na sa ating Panginoong Diyos, nakakalapit tayo sa Kanya, at yun nga, dahil nga po doon, patuloy lang po tayo tumawag sa ating Panginoon upang makamit natin yung pag-asa na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Diyos upang tayo mamuhay na kasama si Yesu Kristo na ating Panginoong Diyos. Ayan. Paano nga ba tayo? Paano nga ba natin hahanapin ang pag-asa na ibibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos? Yung pag-asa na mamuhay tayo na kasama ang ating Panginoong Heso Kristo? Call on Him while He is near. Ayan. At ngayon po ay darako na po tayo sa ating pangalawang points. Seek forgiveness. Ayan.
hanapin ang pagpapatawad. Ayan. Tayo mga nagnanais ng pagbabago sa ating mga buhay, ay hanapin natin yung pagpapatawad ng Diyos sa atin. Kailangan nating humingi sa Diyos ng kapatawaran ng buong pusong pagsisisi sa Kanya. At tayo din ay magpapatawad sa mga taong nakakagawa sa atin ng kasalanan dahil pinatawad din niya tayo. Kung paano niya tayo pinapatawad sa dami-dami ng mga kasalanan natin. Nawa, ganun din po tayo. Magpatawad rin po tayo sa mga kapwa natin. Ano? At hindi naman po mahirap hanapin yung kapatawaran ni Lord kung susundin lang po natin yung kalooban niya. Ano? At basta buong puso lang tayo na hihingi ng kapatawaran o isisik natin yung kapatawaran na yon na, na gusto nating makamtan. Ano? Ayan, at may apat po tayong points dito sa seek forgiveness. Ayan, at ang una po, paano nga ba natin mahahanap yung forgiveness na yun or kapatawaran? Ay let the wicked change their ways. Ano? Dapat ng talikuran ang gawain ng taong masama. Ayan. Tunay nga po no na kapag tayo'y mga tao na nagnanais na magbagong buhay na kasama ang ating Panginoong Hesus, dapat po natin talikuran yung mga masasama nating gawa. Yung mga masasamang bagay na meron tayo dati, dapat na po nating tatalikuran yun. Kung tayo po ay nagnanais na mamuhay ng bagong buhay na kasama ang ating Panginoong Diyos at upang mahanap natin or makamtan natin yung kapatawaran na ibibigay sa ng ating Panginoong Diyos. At ang sabi po sa 1 Thessalonica chapter 5 verse 22, layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. 'Di ba? Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Lahat po ng anyo ng masama, kahit nasasabihin natin na white lies or example lang natin o yung mga um, halimbawa yung pagkukuha lang ng chocolate, ayan. Pagkukuha lang ng chocolate ng amo mo, parang ako lang din, no? Oh, hindi naman masama to Lord, no? Like, hindi naman sir masama kasi okay lang naman ng mga amo ko, pero hindi naman yung kasi hindi po yung tama, kasi kasalanan pa rin yung kasi hindi po tayo nagsabi sa amo natin, nahihingi ka, 'di ba? Kaya talaga kasalanan pa rin 'yun. Masama pa rin 'yun. Kaya talaga andun yung naalala ko lang, hallelujah Lord. Kaya praise God. Kaya mga kapatid, alam na natin ngayon na kung ano ang masama at hindi. Kaya layuan na natin ang mga masasama na hindi po nakakatulong sa atin. Alam po natin, lalo na po tayo nag-aaral ng salita ni Lord, alam na po natin kung ano yung tama at kung ano yung hindi po talaga. Ano yung mabuti para sa atin, kung ano po yung hindi nakakabuti sa atin. No? At alam po natin na um, alam po natin tayong lahat ay sinisik po yung kapatawaran ni Lord araw-araw. Kasi araw-araw po tayo nagkakasala po talaga. Nakakagawa po tayo ng pagkakamali. Ayan, at mga kapatid, kung tayo nagnanais na magbago, mamuhay na kasama ni Jesus, ay dapat nating talikuran ang mga masasamang gawain natin na tayo'y, lalo na dati tayo'y mga mahilig sa kalayawan, ayan, mahilig sa mga chismis, ayan, mahilig tayo manira sa kapwa natin, kahit nasasabihin natin, hindi naman yung masama, pero kapag binubulay-bulay natin yon ay masama po talaga na pag-usapan natin yung kapwa natin, lalo na kapag ito'y nakatalikod na hindi niya alam. Mahilig kasi tayo sa mga pagkakampi-kampi, yung pag-aaway-away. Kaya talagang layuan na natin yung mga kapatid, yung dating ugali natin na asal hayop, kumbaga. Kaya talagang talikuran na natin lahat yon ang nais ng ating Panginoong Diyos, na talikuran natin yung lahat ng mga masasama nating gawa, mga masasama nating mga um, mga pamumuhay, 'di ba? Pero ngayon tayo'y bago na at nagnanais tayong mabago.
na kasama ang ating Panginoong Hesus, dapat nating talikuran ang mga masasama, even sa mga bad influence na mga barkada, dumistansya na po tayo doon mga kapatid. Dahil alam po natin na hindi po tayo dadalhin sa hindi po tayo dadalhin sa ating hindi po tayo dadalhin ng mga barkada nito sa paanan ng ating Panginoong Diyos, kundi dadalhin tayo patungo sa pagkakasala, ano. Kaya talaga lalo na sa mga tsismisan na akala po natin na hindi po kasalanan ang mga iyon. At dahil iyan ay dahil hindi po iyan talaga nakakatulong upang tayo'y mabago na kasama ang ating Panginoong Diyos. Upang tayo hindi na mamuhay sa kasamaan, ay tayo ay dapat nang tumalikod sa kasamaan at magbago na kasama ang ating Diyos sa ating mga buhay upang tayo'y patatawarin ng ating Panginoong Diyos. Ano nga po pala dapat nating gawin upang tayo ay mamuhay na kasama ang ating Panginoong Hesus? Ayan, hanapin natin yung kapatawaran ng ating Panginoong Diyos at kailangan po natin na tatalikuran yung ating mga masasamang gawa. Let the wicked change their ways. Ayan, ito po yung unang points natin. At ang ating pangalawa ay they should stop their evil thoughts. Ayan, pangalawa po natin, paano nga ba natin mahahanap ang kapatawaran ng Diyos? Ayan, huwag ninyong talikdan. Ayan. Dapat magbago ng ating dapat mabago ng pag-iisip ang mga taong liko. Ayan. Kung tayo po ay nagnanais na talikuran kung tayo po ay nagnanais ng kapatawaran ng ating Panginoon, dapat po natin talikuran yung mga masasama nating iniisip sa kapwa natin. Kasi kapag once tayo nag-iisip ng masama sa kapwa natin, nag-iisip na rin po tayo ng masama sa ating Panginoong Diyos. Kaya talagang ito po, kailangan kung tayo po ay nagnanais na mamuhay na kasama ang ating Panginoong Diyos at nais natin na hanapin yung kapatawaran ni Lord, ay dapat po natin tatalikuran yung mga pangit na pag-iisip natin, yung mga evil thoughts na nananahan sa ating isip, lalo na po sa ating puso. Kasi napakahalaga po talaga na i-guard po natin yung isip natin. At dapat po talaga na talikuran po natin yung ganitong mga pag-iisip na mga masasama. Ayan. At sabi po sa Roma 12 verse 2, huwag ninyong talikuran ang mga pag-uugali. Huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa kanyang paningin. Ayan, kung tayo mga kapatid na nagnanais ng pagbabago, dapat magbago tayo ng ating pag-iisip na hindi tulad ng dati noong hindi pa natin nakikilala ang Diyos. Kasi dahil alam natin na kapag ang ating pag-iisip ay nakatuon sa mga malaswang bagay o hilig sa laman, ay mga kaaway tayo ng Diyos. Kasi dati, tinatawag po tayong kaawan ng Lord kasi nga, marami po tayong mga iniisip na hindi maganda, ayan, mga malalaswa, mahilig po tayong mag-i-imagine. Kaya talagang dahil nga po tayo ngayon, alam ko na tayo ngayon ay hinahanap po natin yung kapatawaran ng ating Panginoong Diyos at ito po yung nais ng ating Panginoong Diyos na 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 dapat natin baguhin yung ating mga pag-iisip, at upang tayo po ay upang po mahanap natin yung kapatawaran ni Lord na ibibigay niya sa atin at upang tayo po ay mamuhay na kasama ang ating Panginoong Hesukristo,
Kaya sa halip na hayaan na natin na tayo'y baguhin ng ating Panginoong Diyos, ang ating mga pag-iisip, hayaan na lang po natin ang ating Panginoong Diyos na siya po ang magbabago sa ating mga kaisipan, na baguhin niya yung mga nilalaman ng isip natin. Kumbaga, dati puro tayo mga iniisip natin yung mga bagay-bagay na kagustuhan natin. Pero ngayon, dahil nga po tayo ay i-focus natin yung isip sa mga salita ni Lord, kung gaano siya kabuti sa atin. Yan po yung dapat nating ipasok sa isip natin at sa puso natin. Dahil kung ano yung nilalaman ng puso at isip natin, yan po yung lalabas sa ating mga bibig. Kaya po talagang kung tayo'y nagnanais na mamuhay ng bagong buhay na kasama ang ating Panginoong Diyos, hanapin po natin yung kapatawaran ng ating Panginoong Diyos. At upang mahanap natin yung kapatawaran na yon, kailangan po natin tanggalin yung mga masasamang isip na nananahan sa atin ngayon. Magbabagong taon na po, kaya dapat po natin baguhin yung nilalaman ng isip natin. Hindi pwede na dalhin natin yung dati nating pag-iisip sa 2024. Tapos, yung dati nating pag-iisip sa 2024, mag-2025 na. Kaya hindi po yung pagbabago, kumbaga taon na lang yung nagbabago, hindi po yung karakter natin, hindi po yung pag-iisip natin ang nagbabago. Para mahanap natin yung kapatawaran ng ating Panginoong Diyos, kailangan po natin na tanggalin yung mga pangit ng nilalaman ng ating kaisipan, nilalaman ng puso natin. Ayan. Upang tayo po ay mamuhay ng bagong buhay na kasama ang ating Panginoon. Hallelujah. Ayan. At may letter C, ating pangatlo po, no? Paano nga po ba natin sa ating pangalawa, paano nga ba natin mahanap or paano nga ba tayo mamuhay na kasama ang ating Panginoong Diyos? Seek forgiveness. Hanapin natin yung kapatawaran na yon. At upang mahanap natin yung kapatawaran na yon na ibibigay sa atin ng ating Panginoon, ay dapat po natin tanggalin yung mga evil thoughts na nanahan sa ating isip at sa ating mga puso. Ayan. At sa ating pangatlo po, no? Ayan. Ating pangatlo, paano nga ba natin na mahanap paano nga ba natin mahanap yung kapatawaran na yon na ibibigay sa atin ng ating Panginoon? Ayan. They should return to the Lord so He may have mercy on them. Ayan. Hallelujah. Ayan. Upang tayo'y kahabagan at tatatawarin ng ating Panginoon, kailangan po natin bumalik sa ating Panginoon upang tayo ay kahabagan ng ating Panginoong Diyos. Ayan. Upang tayo ay kahabagan ng ating Panginoong Diyos, kailangan po talaga natin bumalik sa ating Panginoong Diyos. At huwag po nating hahayaan na mawala at bago pa tayo mawala sa mundong ito, tsaka pa tayo yung kumbaga nalalapit, tsaka pa tayo babalik sa ating Panginoong Diyos kapag tayo may sakit na, hindi na tayo magagamit. Kumbaga yung mga talagang yung matinding sakit na talagang hindi na pwedeng magamit kumbaga ni Lord. Kumbaga huling araw na. Kaya talaga habang tayo ay nabubuhay pa tayo dito sa mundo, may pagkakataon pa tayo na hanapin yung kapatawaran na yon.
ngayon pa lang, bumalik na tayo sa ating Panginoong Diyos. Wag po tayo magatubili na hanapin or wag po tayo magatubili na bumalik sa ating Panginoong Diyos. Dahil binigyan pa po tayo ng pag-asa ng ating Panginoong Diyos upang tayo ay makabalik sa Kanya upang siya ay kilalanin natin. Upang tayo ay kahahabagan ng ating Panginoon. Kaya habang tayo malakas pa, habang tayo ay magagamit pa ng ating Panginoong Diyos, habang tayo ay makakapagsalita pa, habang tayo may hininga pa, ay wag po tayo magpatumpik-tumpik. Ngayon na, mga kapatid, bumalik na tayo sa ating Panginoong Diyos. Kung tayo ay nanghihina man, ay wag mo pong hayaan na ikaw ay malayo sa Kanya. Kundi ngayon pa lang, kapatid, bumalik na tayo sa ating Panginoon. Dahil ito po yung nais ng ating Panginoong Diyos. Palagi po nating isik yung kapatawaran ng ating Panginoon. At upang tayo ay makapamuhay ng bagong buhay na kasama ang ating Panginoong Hesukristo pagdating ng takdang panahon. Hindi lang po dito sa lupa, kundi pagdating sa Kanyang kaharian. Ang sabi po sa Mga Gawa, chapter 3, verse 19, magbalik loob sa Diyos upang kayo ay kahahabagan ng Diyos. Ay, mali pala. Kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patatawarin kayo sa inyong mga kasalanan. Amen? Kaya talagang upang tayo ay kahahabagan at patatawarin ng ating Panginoong Diyos sa ating mga kasalanan ay dapat magbalik loob tayo sa ating Panginoong Diyos at magsisi sa lahat po ng mga nagawa nating kasalanan. Alam naman po natin ang ating Panginoong Diyos ay mahabagin, lalo na po sa mga taong nagbalik loob sa Kanya, sa mga taong bumabalik sa Kanya. Kaya talagang handa ka pong yakapin muli ng ating Panginoong Diyos. Ang ating Panginoong Diyos, hindi po siya palaging closed arms, kundi palagi po siya open arms upang ikaw ay handa niyang yakapin muli at hawakan ng mahigpit. Kaya talagang kung nagnanais tayo na kung tayo nagnanais ng mabagong buhay na kasama ang ating Panginoong Diyos sa 2025, ay isik natin palagi yung kapatawaran ng ating Panginoong Diyos. Huwag po nating hahayaan na tayo malayo sa Kanya, mga kapatid, kung tayo'y manghihina man. Ngayon pa lang, balik na tayo sa ating Panginoon. Balik tayo sa Ama natin na nagbibigay sa atin ng kapatawaran at na nagbibigay sa atin ng bagong buhay, ng kapatawaran, ng bagong buhay na tayo'y mamuhay na kasama ng ating Panginoong Hesukristo. Ayan, at ang ating pang-apat. Ayan. Paano natin mahanap ang kapatawaran ng Diyos? They should come to our God because He will freely forgive them. Dapat lumapit sila sa ating Diyos dahil maluwag niya tayong patatawarin. Ang nais ng ating Panginoong Diyos na dapat tayo lumapit sa Kanya dahil maluwag niya tayong patatawarin. Mga kapatid, kung tayo man po ay nanghihina sa ngayon, kung tayo man po ay maraming pinagdadaanan, kung tayo man po iniisip natin na parang pinabayaan na tayo ni Lord, parang pinapabayaan ako ni Lord, parang pinabayaan ka ni Lord. Hindi po yan, kapatid. Tayo po yung nag-iiwan sa ating Panginoon. Pero, kapatid, kung tayo'y lalapit sa ating Panginoon, panigurado po, tayo'y patatawarin niya. Maluwag po niya tayong patatawarin.
Dahil ang ating Panginoong Diyos hindi po siya nagtatangi ng tao. Kung sino po yung mga tao na nalalapit sa kanya, ay handang-handa po siya na ibukas ang kanyang mga kamay upang tanggapin ka muli. Handa kanyang patatawarin, kapatid, kung ano man po yung mga kasalanan na nagawa natin, nagawa mo. Minsan kasi yung mga kasalanan natin na nagagawa, nagbibigay sa atin ng guilt. Pero kapag yun yung palagi nating iniisip, nahihiya tayong lumapit sa ating Panginoon. Pero muli tayong pinapalalahanan ng ating Panginoon. We should come to our God. Lumapit tayo sa ating Panginoon. Dahil malaya niya tayong patatawarin. Sa lahat ng mga kasalanan natin, kung tayo'y nagnanais na mabuhay ng bagong buhay na kasama ng ating Panginoon. Ang sabi po sa Santiago, chapter 4, verse 8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit din siya sa inyo. Kayong mga makasalanan, mamuhay kayo ng malinis, at kayong mga nagdadalawang isip, linisin ninyo ang inyong puso. Mga kapatid, hindi po nagsisinungaling kailanman ang mga salita ng ating Panginoon. Kung tayo'y nagnanais ng bagong buhay, hanapin natin yung kapatawaran na yun. Paano nga ba natin hahanapin kung hindi tayo lalapit sa Kanya? Ang nais ng ating Panginoong Diyos, tayo'y lumapit sa Kanya. Ngayon na, huwag na natin hayaan pa. Kapatid, lumapit na tayo sa ating Panginoong Diyos na nagbibigay sa atin ng kapatawaran. Huwag na natin patatagalin pa. Bago tayo lalapit sa Kanya, kapag tayo may sakit na, kapag tayo naghihingalon, ha? Kapag tayo ba may mga problema lang ba, saka lang ba tayo lalapit sa ating Panginoon? Ngayon pa lang, malakas pa yung mga katawan natin, lumapit na tayo, ating hayaan. Huwag na natin hayaan na mas lumala pa yung mga kasalanan natin. He will really forgive us kung tayo lalapit sa Kanya. Dahil alam natin, kapag tayo mawala ng buhay, hindi man lang tayo nakahingi ng kapatawaran ng ating Panginoong Diyos. Darating yung panahon na wala na tayong second chance sa kabilang buhay. Ngayon pa lang, habang tayo malakas pa, hindi natin alam sa sunod na 2025 kung mabuhay pa ba tayo. Wala nang second chance, wala nang pagsisisi sa kabilang buhay. Kaya tayo, habang nandito pa, malakas pa yung katawan natin, nakakahinga pa tayo ng maluwang. Huwag natin ipagdamot sa ating Panginoong Diyos na tayo lumapit sa Kanya. Huwag mong hayaan yung guilt na patuloy na manahan sa atin. Patuloy yan sinasaksak ng kaaway. Kapag yan po, patuloy natin minamanifest sa ating buhay. Pero kapag lagi natin minamanifest yung salita ni Lord, hindi po tayo nahihiya na lumapit sa Kanya at humingi palagi ng kapatawaran. Kaya hanapin natin ang kapatawaran ng Diyos sa pamagitan ng paglapit natin sa Kanya upang tayo ay makapamuhay ng bagong buhay na kasama ang ating Panginoong Hesukristo. Ayan. Paano nga ba tayo mamuhay ng paano nga ba tayo mamuhay na
ng bagong buhay na kasama ang ating Panginoong Diyos, seek forgiveness. Hanapin natin yung kapatawaran na yon. At siyempre, dapat po natin gawin upang tayo ay patuloy na patawarin ng ating Panginoong Diyos. Let the wicked change their ways. And B, they should stop their evil thoughts. C, they should return to the Lord. And letter D, they should come to our God. Wag pa tayo mag-atubili sa mga wag pa tayo mag-atubili, mga kapatid, na hanapin kapatawaran na yun na nagmumula sa ating Panginoon upang tayo ay makapamuhay ng bagong buhay na kasama sa ating Panginoong Heso Kristo. Ayan. Ang ating application na lang po, hindi ko na lang po siya sinulat dito. Una, hanapin natin ang Diyos ng buong puso na mayroong mapagkumbabang loob. Pangalawa, huwag tayo mag-alinlangan na tumawag sa ating Panginoong Diyos dahil siya ay mahabaging Diyos at handa po ibukas ang kanyang mga kamay upang tayo ay kanyang tanggapin at patatawarin. Number 3, humingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoong Diyos. So, huwag po tayo mag-alinlangan na huwag po nating isipin na hindi tayo patatawarin ng ating Panginoong Diyos. Lagi pong yes ang ating Panginoong Diyos. Basta patuloy po natin hanapin. Basta tayo'y nagnanais na mamuhay ng bagong buhay na kasama ang ating Panginoon. Number 4, alisin na natin ang mga masasama nating pag-iisip. Dapat po natin i-guard yung puso natin, yung isip natin. At dapat po natin, hayaan po natin ang ating Panginoong Diyos na baguhin niya yung mga pag-iisip natin sa pamagitan ng kanyang mga salita. At number 5, huwag nang balikan pa ang mga masasama nating pamumuhay at namuhay na tayo na naayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Number 6, tayo magbalik loob sa ating Panginoong Diyos. Ngayon pa lang, huwag po nating hayaan na lumayo tayo sa ating Panginoon at huwag po nating hayaan na mas lalo pang tumigas yung puso natin, kundi magbalik loob na tayo ngayon. Number 7, ipaubaya na natin sa Diyos ang ating buhay upang tayo kanyang babaguhin at mamumuhay na naayon sa kanyang kalooban. Ayan. At ang ating conclusion po, may conclusion po tayo dito. Dito po sa Colossians chapter 3 verse 1 to 10. Yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos. Kasama ni Kristo, si Kristo ang inyong buhay at kapag siya'y nahayag na, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kaluwalhatian. Kaya patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo, ang pakikiapid, karumihan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masamang pagnanasa, at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. Kayo man ay namuhay din ayon sa mga pagnanasang iyon, nang kayo ay pinaghaharian pa ng mga ito. Ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng galit, puot at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panlalait at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao. Pati ang mga gawa nito. Isuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makikilala.
Amen. Ayan, dito po nagtatapos ang ating gawain. At tayo po manalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Abba Father. Hallelujah, Holy Spirit, Lord. Maraming salamat